Kung nasa bangin lang sana ako ngayon, baka nahulog na ako dahil sa pinaghalong takot at kaba. Seeing him now in front of me while carrying our son makes my knees weak. Napatingin ako kay Katie. She's shaking too. Bakit sila magkasama? At bakit ito hawak ang bata? Ang gulo-gulo pa ng isip ko simula kaninang umuwi ako dahil sa hindi inaasang pagkikita namin ng mommy ni Dan. Tapos ngayon siya naman nang tatawagin ako na Cheryl para i-entertain ang mga kakarating lang na customer. Kaya iniwan ko ang ginagawa ko nang may pumalit sa akin doon. Diniretso kong upo ang malapit sa wall glass ng cafe at halos hindi makagalaw dahil sa babaeng nakapula na nakatingin sa akin ngayon. Sinusuri ang kabuuan ko. She looks really fine now. Maganda pa rin kahit may katandaan na. Inabangan ko siya maglabas ng phone at tumawag ng pulis para ipahuli ako pero hindi niya yan ginawa. Nakatitig lang to sa akin. Nakaawang ang mga labi. Hindi ako makangiti. Nang matauhan saka ko tuloy ang lumapit. "What's your order, ma'am?" Sa mahinang boses ay tanong ko. Nagbaba ako ng tingin. "Kath." Mababa ring boses na aniya. Di ako nagangat ng tingin dahil kinakabahan ako. "Your order, ma'am?" I ask again, nakatingin pa rin sa mga paa ko. I started playing my fingers. Kung tititigan ako ngayon para kung batang may ginawang masama at pinapagalitan ng magulang. You're back finally?" Doon na ako nagangat ng tingin sa kanya. She talks to me so different. Hindi kagaya noon. "Can we talk?" I closed my eyes for a while then look at her again. "Oras po ng trabaho ko ngayon, ma'am," I said politely. "Oh, don't worry, Iha. Kaibigan ko may-ari ng cafe na to." Bahaga siyang tumawa na parang kinakabahan kung tatanggi pa ba ako. I don't know why she acting like this but I still need to be friendly. This is Dan's mother after all. Tahimik ako na upo. "Anong pag-uusapan natin?" Tanong ko sa maliit na boses. I am not comfortable but I need to face this. Sabi ko nga hindi ako habang buhay magtatago. Tatanggapin ko kung ano man ang magiging desisyon niya. That is my fault though. "I'm sorry." Umawang ang labi ko at gulat na napatingin sa kanya. Why is she saying sorry? Dapat ako. "No, ma'am. If you're referring this from the past, I am the one sorry. I will do everything you want, if that's what you want, ma'am." "No, Iha. Listen to me." Pinutol niya ang sinasabi ko. I heard her side. Ako ang may kasalanan kung bakit iyon nangyari, and I will regret that forever, Iha. Natakot lang ako na baka pineperahan mo lang ang mga anak ko noon, na baka kagaya ka lang ng mga babaeng dumaan sa kanya. But you proved me that I am wrong. You really love my son, but I know too that because of me, kaya ka umalis at nagpakalayo-layo. Natahimik ako doon. I saw how my son suffered. Hindi ko alam na maging ganun ang impact ng ginawa ko. I have caused the trouble. Nang dahil doon nasaktan ako kayo pareho. Alam ko hindi ko na maibabalik pa ang mga pangyayari pero sana mapatawad mo pa ako, Kat. Mahal na mahal ka ng anak ko. Naluha ito habang nagkukwento. Nanghina ako sa aking mga narinig. Hinanap ka niya, Kat, pero sadyang magaling kang magtago kaya naabot ng taon. Pinunasan niya ang ilang butil ng kanyang luha. Ako naman hinayaan kong umagos ito sa aking pisngi. Wala akong pakialam sa mga tao sa paligid sa oras na ito. Humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng paratang ko sa iyo noon. I am really, really sorry, Kath. Unti-unti nitong inabot ng kamay ko. Umiiyak pa rin to. For all those years na ipakalayo ako para umiwas sa maaaring mangyari. Ngunit hindi ko alam na ganito ang naging epekto. I hurt Dan, the man I love the most. Hindi ko kaya magsalita. My mind is occupied with so many thoughts. Walang sabi-sabi akong tumalikod at tumiretso sa kusina. Tumingin pa sa akin ang mga kasamahan ko sa nagtatanong ng mga mata. Umiling lang ako at kinuha ang bag ko. I saw many missed calls from Katie. Bakit kaya? Binalik kong phone sa bag ko at pinunasan ang aking mga luha. Kinausap ko yung manager na mag-absent muna ako dahil masakit ang katawan ko. Mabuti't mabait ito kaya pinayagan niya ako. Halo-halo mga iniisip ko hanggang sa makawi ako sa kondo ni Katie. Hindi ko sila naabutan doon, kaya't sigurado ako na masyal na naman ang magninang. Panatag naman ako dahil si Katie ang kanyang kasama. Binagsak ko ang aking katawan sa kama at sumubsob sa unan. Muli bumalik sa aking isip ang mga sinabi ng mommy ni Dan. She is sorry. Naiintindihan ko siya. She cared for her son. Parang pagpoprotekta ko sa anak ko. I also blame myself for all of his shits. I was a coward. I ran away instead of facing it. Nang kumalma ako, sakto narinig ko ang pagbukas ng gate kaya alam ko nakauwi ng dalawa. Dali-dali ako bumaba pero hindi ko inaasahan na makikita ko. Sa harapan ko ay ang rason ko kung bakit ako bumalik ng Maynila. He is confusedly looking at me now, probably shocked why I am here. Kath, mahinang sambit ni Kara.
Sinalyapan ko siya pero mabilis niyang ibinalik ang tingin kay Dan. Gumalaw si Sam sa kanyang mga braso. Kinakabahan ako dahil baka magising to. Mukhang komportable siya kay Dan. Lalo na akong kinabahan nang umubo si Sam. Nagbabala ng tingin si Dan sa bata. Mabilis akong lumapit sa kanila nang umubo ulit ang anak ko at binuhat siya. Wala nagawa si Sam kundi ito'y bitawan. Nagtataka at nagtatanong ang mga mata. Medyo mabigat ng anak ko pero kaya ko pa naman. Agad ko dinala si Sam sa aking kwarto. Sumunod ang dalawa, tahimik din. Ipapahiga ko na sana siya nang bigla itong sumuka. Naiyak agad ako sa sobrang kaba. Matigas at madiing mura ni Dan. Lumapit sa akin si Katie. Nag-aalala na rin ito. Inawakan niya sa noo ang anak ko. Dalhin natin siya sa ospital. Tilalagnat si Sam. Nagbura ako sa isip ko. Kung kailan nandito ng tatay mo anak sa pa nagkasakit? Aayusin ko na sana ang pagkakabuhat ko nung agawin ni Dan ang bata mula sa bisig ko. Galit at taga-alala ang kanyang mukha. Matalim tong tumitingin sa akin bago naglakad palabas ng bahay. Mabilis ang ginawa kong pagsunod. Sa kotse ni Katie. Dire-diretso ito sa kanyang sasakyan. Ipinasok niya sa backseat si Sam. Tumingin to sa akin ng seryoso bago umikot sa driver's seat. Kinakabahan man, wala namang seremonya akong pumasok sa front seat. Hindi na ako sasama. Update mo na lang ako kung ayos bang pangingin ko at kung nakarating na kayo sa ospital. Kumaway ito at saka nagbaba ng tingin. Tumango ako. Tahimik naman at marahas na buntong hininga ang pinakawalan ni Dan. He is trying to control himself. Alam ko, ganito siya kapag nagsiselos at nagagalit noon. Mabilis kaming nakarating ng ospital. Tahimik akong sumunod sa kanya. Buhat-buhat niya si Sam. I don't care. Nasaan ang pinakamagaling na doktor dito? He is heavily breathing and I understand him. Kahit ako hindi ako mapakali sa aking kinatatayuan. Lumabas din ang doktor doon at itinuro ko ng room. Pumasok na kami doon. I looked at Dan. He is curiously attentive with what is the doctor doing. Kinuha ng doktor ang temperature ni Sam. Mabilis ang ginawa niyang pagsusuri sa anak ko. Wala po kayong dapat ipabahala sa anak ninyo. Masakit po ang ulo niya dahil po masyado siyang na-expose sa init at hindi ba masyadong umiinom ng tubig. Tumango ako. Siguro dahil masyado siyang nalibang noong nagpunta kaming zoo, kaya siya nagkasakit ngayon. My poor baby. Maraming salamat po, Doc. Yumuko ako ng bahagya. She nodded too. Excuse me. She smiled then left. Tahimik kaming dalawa na lumabas na ang doktor. Nakatingin ito kay Sam ngayon. Hindi pa nga nakontento. Nilapitan pa niya. Nakita ko siya, pinagmamastan. Kahit di niya sabihin, alam ko na may ideya na siya tungkol kay Sam. Nang tuloy nitong makalapit, hinaplos niya ang mukha ni Sam. Mas lalo ako naging emosyonal. Pero nasan kong luhang lumanda sa aking pisngi at tumingalasan nila sa kisame upang hindi pa maiyak. Nang ibalik ko ang tingin sa hospital bed, saktong dumilat na si Sam. He caught me wiping my tears. Lumungkot kagad ng kanyang mukha. At bahagyang gumalaw. Gusto ata akong lapitan eh. Mommy, why are you crying? Tanong niya sa napapaos na boses. Tumingin ito kay Z. Dan, bago binalik ang tingin sa akin. Lumingon naman sa akin si Dan. Madiin ang kanyang tingin. Nag-iwas ako ng tingin. I am not, baby. How are you feeling? Pinatatag ko ang boses ko. My head hurts, Mommy. He even hold his head. Ngumuso pa ito. Tito Dan, you're still here? Are you the one who took me here? Nagulat ako sa pagtawag niya kay Dan. Nag-iba agad na ekspresyon niya at nabalita ng hindi may paliwanag na kasiyahan. Yes, Sam, and I'll be staying here until discharge. Nanlalaki ang mata ko, siyang tiningnan. Ngunit agad na umayos na makitang sa akin to nakatingin. Mukhang naghahanap ito ng paliwanag. Mommy, meet Tito Dan. He helped me earlier to find Ninang. He's good, Mommy. I love Tito Dan's guts or same vibes. I really like him. Tuwang-tuwang kwento nito habang nakatingin kay Dan. Kumistap ang mga mata ko na siyang tiningnan ngunit agad na umayos na makitang sa akin to nakatingin. Mukhang naghahanap ng paliwanag. Mommy, meet Tito Dan. He helped me earlier find Ninang. Tuwang-tuwang kwento nito. Kumistap ang mga mata ni Dan na nakatingin din sa bata. Nag-iwas ulit ako ng tingin. Rest for now, Sam. I will talk to your mom. Hindi ko siya tinignan dahil alam kong madilim pa rin ang kanyang tingin sa akin. Sure, Tito Dan? Binalingan niya ako.
Go, Mommy. I will wait for the both of you. I love you, Mommy. I love you too, baby. I whispered to him. Nag-fist to fist pa ang dalawa bago na unang lumabas si Dan. Huminga ako na malalim tsaka sumunod na sa labas. Kabang-kaba ako habang sumusunod sa kanya. Tumigil lang siya na makarating kami sa harap ng kanyang kotse. Nakatalikod to mula sa akin. Tumingala muna siya sa kalangitan bago bumaling sa akin. He is mine. It was a statement. Lumunok ako at nagbaba ng tingin. Sam is mine. Naramdaman ko ang bahagya niyang paglapit kaya napatras ako dahilan para tumigil ako. He cut me off. Don't dare deny it, Kath. Your behavior has been completely unacceptable. Mas lalong dumilim ang kanyang mukha. Nakakatakot na rin ang pagiging seryoso niya. My behavior? I stuttered. Kinakabahan na. And I'm not gonna stand for it. Naglakad ulit to palapit. Hindi ko magawang umatras. Hindi ako nakasagot. Because mahal, I will never. Mas lalo itong lumapit gamit ang seryosong mukha. Ever gonna let you go again? Madiin ang kanyang pagkakasabi and before I would react, may pinamoy siya sa akin. Mabilis ako nawala ng malay. Ang tanging naramdaman ko lang ay ang pagbuhat niya sa akin. Napahawak ako sa ulo ko nang dumilat ako. Pinalibot ko ang tingin ko sa kabuuan ng kwarto at agad ako nang hina. This is Dan's room. Hindi ko to makakalimutan. Why am I here? Ginalaw ko ang aking mga paa at bumaba ng kama. Ngayon ko lang naisip ang nangyari. May pinaamoy to sa akin na dahilan ng pagkahilo ko. Sinuot ko ang tsinelas na nakahanda sa sahig. Nasa ospital ang anak ko. Bakit na ako dadalhin dito? Sino magbabantay sa kanya? Nakalimutan ko pang tawagan si Katie. Mabilis ako nakalabas ng kwarto at agad tinungo ang pinto. Ngunit napahinto nang nauna yung binuksan ni Dan. Galing to sa labas, pawis na pawis. Agad naman ang dilim ang kanyang paningin. Umatras ako ng bahagya. Bakit mo ko dinala dito? Tanong nang makabawi sa gulat. Pumasok ito at sinara ang pinto bago tumitig ulit sa akin. You're asking me that? Really? He laughed without humor. Nasa ospital ang anak ko, I need to be there. Shut it, Kat. Madiin na itong sabi. Humugot ako na malayang hininga at diretso siyang tinitigan. Let me see my son. We'll talk about this if it's okay. Pero ngayon pupuntahan ko siya. Matigas ako naglakad papalapit sa pinto. Ngunit tinigit na niya ako. Madiin ang pagkakahawak niya sa kamay ko kaya't dumaing ako. You are not going anywhere. Dito ka lang. Our son is my private room and he's resting so don't worry about him. Our, he already claimed. Magpaprotesta pa sana ako na higit na niya ako pabalik sa kwarto niya. Binitawan niya ako. Tinanggal ang kanyang jacket at binatong sa kanyang table. Tanging puting sandong kanyang suot ngayon. We can talk here. Now, explain. Every little things, Kat. Nawala ang tapang ko. Akala ko magiging madali lang pero ang hirap pala. Nangangatog ang aking mga tuhod. Napaupo ako sa gilid ng kama habang pinipigilan ng mga luha. Tama ka. Referring to his clue that Sam is his own, we cannot deny it. I heard him cuss drastically. I'm sorry. Nangihina akong dugtong agad at napaluhan na. I am planning to tell you, Dan, that's why we're here. Si Kat, nakita naman tayo sa Marinduque para bakit di mo sinabi na anak natin yon? Ay anak natin. Galit niyang bulyaw na nakapagpatahimik. Sa akin, mas lalo akong umiyak. Alam mo palang buntis ka sa akin noon. Umalis ka pa? You still choose to leave me. Namula ang kanyang mata sa galit at sama ng loob. Umiyak lang ako. Hindi makapagsalita dahil tama naman siya. Una pa lang karapatan niya ng malaman pero dahil sa pagiging duwag, sa nangyaring aksidente sa mommy niya, kinain ako ng takot. My mind was full of negative thoughts by that time. Hindi ko nga alam kung saan ako pupulutin kung hindi dahil kay Katie. Madiin kong pinikit ang aking mga mata. I'm sorry, natakot lang ako noon. Umiling-iling ako habang inaalala ang pinagdaraanan ko. Mula nang pinagbuntis ko si Sam at hanggang sa lumaki na ito, but I cannot blame him. Bakit ka matatakot? Pinangako ko sa'yo nga alagaan kita na poprotektahan kita. Hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo dahil mahal na mahal kita. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo ko. Ni kahit isang salita wala ako narinig mula sa'yo. Umalis ako sa Marinduque dahil sobra ako nasasaktan sa mga ginagawa mo. Puro ng sakit itong bulyaw. Hindi na niya makontrol ang kanyang sarili. Yumuko lamang ako. Nagpatuloy sa paghigpit. Lahat ginawa ko para sa'yo. Lahat-lahat may ipakita at mapadama lamang sa'yo na ikaw lang sapat na. Ano pa ba ang kulang? Humina na ang kanyang boses. Ang tagal kong pinangarap na magkaanak sa'yo. Tumawa to ng mapakla. Hindi ko inaasahang ganito ang mangyayari. I dreamt of a happy family. Hindi yung ganito.
Ang pinangarap ko, sabay nating palalaki na sabay nating makikita ang kanyang unang tawa, unang lakad at ang marinig ng unang beses ang mommy at daddy mula sa kanya. Ramdam na ramdam ko yung hinanakit niya. Hindi ko alam na may ganun pala siyang plano habang narinig ko yun ngayon sa kanya. Wala ko ibang nararamdaman kundi galit. Galit para sa aking sarili. Napaka makasarili ko. I did not consider his feelings too. I was focused with my own. Lagi na lang bang ganito, mahal? Sasaktan mo na lang ba ako palagi? Dito ka masaya? Sige, saktan mo lang ako ng saktan kung yan ang nakapagpapasaya sa'yo. Umiling ako at umiiyak siyang tiningala. Nakatingin to sa akin at halos sa bunutan ko ng sarili ko na makitang umiiyak din to. Damn it, mahal. No, please don't say that, Dan. Umiling ako. It's not like that. Another tears fell. Patawarin mo ako, Dan. This is all my fault. I'm sorry. Nasasaktan din ako. I break down. His eyes bloodshot as he looks on me. Hindi na ako nagsalita pa. Pinunasan ko ang luha ko pero patuloy pa rin ang pag-agos. I understand why he is angry pero nasasaktan din ako. Ngunit hindi ko talaga siya masisisi kung ganito talaga ang kanyang reaksyon. Ginulo nito ang kanyang buhok. Nagulat na lamang ako ng isang mainit na yakap ang ibinigay nito sa akin. Mas lalo ko umiyak at sumubsob sa kanyang dibdib. I suddenly felt home. I felt secure already. Sa ilang taong lumipas ang epekto niya sa akin ay ganun pa rin. Walang pinagbago kahit ang nararamdaman ko para sa kanya. Mahal na mahal ko pa rin siya. Yakap-yakap pa rin ako ni Dan hanggang ngayon. Tila wala itong balak na pakawalan pa ako. Humawak ako sa kanyang braso na marahan niyang iniangat ang aking mukha. Pagod na pagod ang kanyang mga mata. Nawala na rin ang galit doon. I'm so sorry for shouting, mahal. I could not just control myself. Medyo humigpit ang pagkakahawak ko sa kanyang kamay dahil sa kanyang sinabi. I understand. Niyakap siya at siya na ang sumubsob sa aking leeg. Inayaan ko siya. Introduce me to our son? Anya sa mahinang boses habang marang hinahaplos ang aking buhok. Puntahan natin siya. Bumukas ang pinto at liwanag na nakapaang si Sam. Nanlaki ang kanyang mata na makita ang posisyon namin ni Dan. Napansin niyo ni Dan kaya kumalas ito sa yakap at tumingin sa bata. Mommy, why are you hugging Tito Dan? Nagtataka at gulat na tanong ng anak ko. I looked at Dan. Nakatingin to kay Sam. Sinenyas kong lumapit si Sam. Sinara nito ang pinto bago dahan-dahan naglakad papalapit sa akin. He is still confused. Agad akong lumuhod para mapantayan siya. Nagbaba ng tingin sa amin si Dan. I smiled at him. Sam, I have to tell you something. Naging attentive to. Tinaas kong aking kamay at marang hinaplos ang kanyang pisngi. Dan! Nagangat ako ng tingin sa kanya at maluluha na ito. Tumingin din sa kanya si Sam. Nagaantay sa idudugtong ko. He is you, Daddy? There, I said it. Binitawan ni Sam ang kamay ko kaya naman napatingin agad ako sa kanya. Ang akala ko magtatampo ito, ngunit hindi. Dahan-dahan tong tumingin sa kanyang ama. His tears started to flow. I cried too. You are my dad? Mahina't masaya nitong bigkas. Ang pangungulila niya sa kanyang ama ay damang-dama. Hindi na napigilan ni Dan ang sarili at binuhat si Sam. Niyakap ito na mahigpit. He is crying. We're all crying. Pinunasan kong luha ko at tumayo din. You are my daddy. Sam looked at me. May luha pa rin sa kanyang mata na pinupunasan ni Dan. Thank you, Mommy. Wala na. Naiyak na ulit ito. Kitang-kita ko sa kanilang dalawang kasiyahan. Masaya ako dahil sa wakas na ipapakita ko na siya kay Dan. Naisip ko na ulit ang apology ng mommy niya. Ilang taon na niya yung pinoproblema. Ilang taon ko yung dala-dala pero hindi naman pala ganon kalaking problema iyon. Masyado lang ako natakot. Kahit hindi pa humingi ng tawad ng mommy niya, wala na yun sa akin. Ngayon magkasama na sina Sam at Dan. Hindi ko na yun aalalahanin pa. Tama si Katie. Isipin ko na lang kapakanan ng aking pamilya. Sa pag-iisip, hindi ko alam kung paano natapos ang araw na yon. Muli kong salilya palang dalawa na kumakain ngayon. Nakatayo ako sa ambalang pinto ng kusina at nakatingin sa kanila. I want to play with you, Daddy. Mommy is always busy since we came here in Manila. And why is Tita Katie not visiting me? Gumuso siya habang umunguya. Pumungay ang tingin sa kanya ni Dan. Don't worry, son. Isasama natin ang mommy mo na ang pamamasyal. Napatayo ko na maayos nang tumingin to sa akin at gumisi. Wala nga sana akong balak na lumapit, pero dahil napansin din naman niya ako, wala na ako nagawa.
Umupo ako sa tabi ng anak ko. Good morning, baby. I kissed him on his cheek. Good morning too, Mommy. Daddy said we're going somewhere and he also said that you're coming with us. I'm so excited. Pumayag ako. Ayokong sirain ang mood ng anak ko. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ni Dan ngayon. Nakatulog si Sam habang nasa biyahe kami. Hindi ko rin namalayan na kaidlip din pala ako. Nagising ako dahil sa halik. Nanaki agad ang mga mata ko. Ngisi-ngisi si Dan habang inaayos ang buhok ko. Bakit ka nangahalik? Agad kong nilingon ang anak namin dahil baka nakita niya iyon, pero tulog pa ito. Nakahinga ako ng maluwag. Ang hirap mo pa rin gisingin. Nandito na tayo. Nauna tong lumabas at pinagbuksan ako. I went out too. Sinawalang bahala ko na lang paghalik niya. Binuksan niya ang backseat at sakto pagkagising ni Sam, binuhat siya ni Dan. Kaninong bahay to? Tanong ko nang tuloy na nang mabuksan ang napakalaking gate. Mine, sagot niya nang di ako nililingon. Tumahimik ako, abala sa pagpapalibot ng tingin ng anak namin. Wow, Daddy, your house is so cool and big. We can live here too, right, Daddy? Wait, baby, ano bang sinasabi mo? Of course, son, kukunin ko na kayo. Dito na tayo titira. Putol niya sa sinasabi ko. But I need to get my friend. At home, Daddy, I need my Spider-Man. Ay, oo nga pala. Yung stuffed toy niya. Naiwan. Tumingin sa akin si Dan. Nalilito ko sino ba si Spider-Man. His toy, sabi ko. Tumango siya at gumiting matamis sa anak. I can buy you a lot of Spider-Man if you want, son. I can get everything you want, just tell Daddy. Nanliliit ang mga mata ko. He's going to spoil our son. Magpaprotesta pa sana ako pero tumalikod na siya. Tuwang-tuwa naman si Sam sa sinabi ng ama. Aba, malapit ko nang isipin na mas gusto ni Sam si Dan kaysa sa akin. Sinundan ko sila. Malawak ang bahay na to. Kailan niya to pinagawa? Ang alam ko wala ito nung kami pa. Oo, meron na ngayon. Ngunit, hindi niya ako dinala dito. I don't know. Ngumuso ako habang sinusundan ko sila. I can explain how happy I was when I found out that Sam is my son. I was very glad, kaya pala iba na talaga ang nararamdaman ko nung makita ko siya sa kumpanya ko at na-confirm na may hatid ko sila sa condo ni Katie. Isa pa to, why are they with Katie? It means Katie knew this all along? It's not possible, damn it! When did that cousin of mine ever learn to keep a secret from me? I was mad at Kath until now. Nakaupo ito ngayon sa stool at nakatulala. Be sure that I was the one you are thinking. I hissed on my mind and looked at my son. Naglalaro ng bola ang anak ko. Masayang-masaya niyang dinidribble ang bola. Ang saya niyang tingnan. Isinandal ko ang likod ko sa pader. Pinanood ko ang paglapit ni Angel sa anak namin. Let's play, Mommy. I want this ball. He dribbled it again. Ngumiti sa kanya si Kat at sumulyap sa akin. Pinanatili kong seryosong aking mukha. Tumikim siya at umiwas ang tingin. Ngumisi ako. Wala nang kawala sa akin ang babaeng mahal na mahal ko. Sa akin na siya ng buo. At hindi pa ako papayag na lumayo ito mula sa akin. I will play with you, son. Do not get your mommy tired. Sabi ko na makalapit na sa kanila. But Dad, I want mommy to play with us. My son pouted. Tumikim muli si Kat. Sure, baby. Tumayo siya tinawakan sa kamay ang anak namin. I sighed and started to walk heading on the court. Sumunod ang dalawa. I have my own court at this house, even my gym. Wow, Daddy, this is really cool. Manghang pinalibot nila ang kanilang paningin sa court. This is yours, son. Sabi ko tumingin kay Kath. Umawang ang labi niya. That lips. Napumura ako sa aking isip. Dahil hindi naman po pwedeng, I'm doing this for our son. I cut her off. Wala to nagawa kundi tumangot, tanggapin na lamang. So as what my son wants, we played basketball. He was very energetic. Pawis na kami. I'll just go and get water. Tumango lang ako. Lumabas to ng court at naiwan kami ng anak namin. Pinaupo ka siya at tumabi ako. Are you happy, son? Tanong ko rito. Inawakan ko ang kanyang maliit na kamay. His smile widened and nodded. I hugged him. He is the sweetest. I promise to do everything that will make you both happy, son. Always remember, Daddy loves you so much. Niyakap din niya ako. Sumiksik siya sa dibdib. I love you too, Daddy. Pinatong ko ang baba ko sa kanyang ulo at parang pinisil ang kanyang kamay. And mommy too, I love her very much. Napangiti ako. Mas mahal ko ang mommy mo. Uminom muna kayo. Hindi ko napansin ang paglapit sa amin ni Kath. Daan-daan kumala sa yakap ang anak namin at hinarap din si Kath.
Kinuha ko ang juice na inabot niya. Kumuha rin si Sam. Umupo si Kat sa kabilang upuan at nilapag sa tabi niya ang meriendang ginawa. I stared at her for a while. Wala pa rin nagbago. Siya pa rin ang dahilan kung bakit tumitibok ang puso ko. Pagkatapos namin nagmerienda, bumalik kami sa loob at naligo na para makapag-ayos. I let my son stay at his room. Hindi ko naman si Kat sa kwarto ko. Ayaw niya pero dahil pinilit ko siya, wala na siyang nagawa. Tinanggal ko ang towel sa bewang ko at tumarap sa closet. Inabot ko ang puting sandot isusuot na sana nang bumukas ang pinto ng banyo. His eyes widened when she looked at me. I did not bother to cover myself. Nagtagal ang tingin niya doon at halos murahin ko ng sarili ko nang may maramdamang nabubuhay ito. Lalo pa nang lumunok siya at binasa ang kanyang labi. Stop looking at it. Mabilis ang ginawa niyang pag-iwas. Pulang-pula ang kanyang pisngi. I am not. Umiling pa to at naglalakad palapit din sa closet. Tinabi ko ang mga bagong damit niya sa mga damit ko. Sinundan ko ng tingin ng kanyang paglapit, ang mahahaba at papaputing binti nitong nakakaakit. Tanging puting tawel lang ang takip sa kanyang katawan. May shaft twist. Oh damn! Mas nagulat ako sa kanyang ginawa. Inulog niya ang tawel na tanging nakatakip sa kanyang katawan. Agad na pumasada ang tingin ko sa kabuuan niya. Tumingin siya sa akin at tila naghahamon. Stop staring! She rolled her eyes. Damn! Tinuloy niya ang paghahanap ng damit niya habang ako ay nanatiling nakatitig sa kanyang hinaharap. Nangaakit ang mga to. Tuwing ginagalaw niya ang kanyang mga kamay, tumatalbog ang kanyang hinaharap. Nag-iwas ako ng tingin at mabilis sinuot ang aking sando. Kinuha ko yung boxer ko. I heard her moan. Dahan-dahan tong yumuko at nakagatlamin nitong pinutol ang pink niyang panty. Para nag-slow-mo ang lahat nang unti-unti siyang umangat at tumitig sa akin. I hate that look. It's taking my patience away. Can you stop doing that? I hissed, getting out of control. Humigpit ang hawak ko sa aking boxer. Hindi ko masuot-suot. Hindi siya nagsalita pero hinulog ulit yung panty niya sa sahig. Sinundan ko ito ng tingin. Oops! She acted like it's an accident. She even covered her mouth using her hands. Yumuko ulit at tumangbang kukunin ang kanyang panty na nawala ako sa sarili. Hindi ko na mapigilan dahil sa kanyang ginagawa. Mabilis kong hinuli ang kamay niya at binuhat ito. Binagsak ko siya sa kama at kinababawan. Gulat na gulat siyang tumili but all the rooms in this house are soundproof. Ngumisi ako. Mabuti na lang nasa kwarto lang ang anak namin. Baka natutulog ngayon. Anong ginagawa mo? Umalis ka nga? I stopped her by kissing her sweet lips. You want to play? I'm in, mahal. Let's start our play then. I kissed her again. Her lips are intoxicating. This is gonna be long, mahal. Ilang taon din akong nagtiis. I whispered in between our kiss. Her lips is intoxicating. Mas lalo ko nawala sa sarili nang tumugon na to sa aking halik. Pabaling-baling siya dahil hindi na alam kung saan kakapit. I made my move more aggressive, impulsive, and passionate. Yumuko ko at pumantay sa kanyang mukha para muling angkinin ang kanyang labi. When I felt that she's near because she is now twitching, I kissed her more and moved deeper and faster. Nauna siyang nilabasan. Ilang ulos pa ang ginawa ko, sumunod na ako. Pinutok ko ang lahat sa kanyang loob. Hingal na hingal siya nung tinigil ko ang paghalik sa kanya without withdrawing. I hugged her. Nanatiling ganun ang posisyon namin. She did not protest. I love you so much, mahal. Marahan ko siyang hinalikan sa kanyang leeg. Hinihingal pa rin siya. Say that you love me too, mahal. That you're going to stay with me forever. Humina ang boses ko at tinigpitan ng pagkakayakap sa kanya. Ramdam ko pa rin ang init sa loob niya hanggang ngayon. I still love you, Don. Nothing changed. It's always you. I love you too. She hugged me back. God knows how happy I am. When I heard what she said, abot langit ang saya ko. Mahal niya pa rin ako. Talagang wala na siyang kawala sa akin. We did it again and again.